Natalo po ang ating koponan sa football na Philippine Ascals sa kanilang unang laro laban sa Olympic team ng bansang Bahrain. Nakadalawang puntos ang Bahrain, nakaisa naman ang ating Ascals dahil kay Chiefy Caligdong. Pero wala namang yang epekto sa kanilang misyon na makapasok sa World Cup. Isa lang kasi ang tinatawag na tune-up game. Pagsasanay lang yan ng ating Team Ascals sa mainit na klima sa gitnang silangan. Bilang paghahanda yan sa kanilang tunay na laban sa ikalawang round ng World Cup Qualifier. Laban po yan sa Kuwait sa darating na araw ng Sabado. Pero bago po yan, may isa na namang tune-up game bukas. Laban pa rin sa Bahrain. Pinagpapaliwanag ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang negosyanteng si Joseph Wong kung bakit hindi siya dapat i-cite nga for contempt. Si Wong ang negosyanteng nagain ng reklamo sa ethics laban sa Senadora. At dahil daw yan sa kahiyang sinapit niya sa kamay ni Senadora Defensor Santiago. Pinalabas kasi ng Senadora si Wong sa pagdinig ng Commission on Appointments noong Mayo kung saan tinatalakay ang pagkakatalaga kay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Isinangkot kasi ni Wong si Secretary Del Rosario sa syndicated estafa pero nang hingan siya ng ebidensya wala siyang naipakita. Ayon sa Senadora, tila nais lang ni Wong na gawing collection agent ang komite. Tinatawag na trial by publicity ni Santiago ang paglabas ni Wong sa telebisyon. Parehayag ang paghahain niya ng reklamong ethics laban sa Senadora. 3 araw ang ibinigay ni Santiago kay Wong para magpaliwanag. Chika Minute! Nagsalita na sa media for the very first time ang modelong nauugnay sa alegasyong rape laban sa ilang miyembro ng Philippine Ascals. May apela pa nga siya sa publiko. Watch this. Ako na nga yung alleged na biktima. Wala na nga akong sinasabing masama sa kahit na kanino. Ako pa yung nakaka-receive ng bad effects. Na-harass ako out of my job. Napapersecute ako. Nilalait ako sa Facebook. Kung ano-ano. Ako naman, I believe in karma. So, ito ang pahayag ni Amanda Colling, ang babaeng nauugnay sa mga balitang panggagahasa di umano laban sa ilang miyembro ng Philippine football team na Ascals. Sa kanyang kauna-unahang panayam sa media tungkol sa kontrobersya, sinabi niyang nanahimik siya dahil wala raw alam ang kanyang pamilya tungkol dito nang unang pumutok ang issue. Pero ngayon daw, sobrang apektado na ang kanyang pamilya sa mga naglabasang balita. the worst effect for me would be yung trauma sa family ko. Na ngayon, may kinakatakutan sila. Alam mo yun, anong laban ko? Ako, I'm a strong girl. I'm very resilient. Sapakin mo na ako, just don't hurt my family. Right? For that. Isang applied physics major daw si Amanda sa UP Diliman. DOST scholar din siya. Itinuturing na bread and butter niya ngayon ang pagmomodelo. Pero maging ito raw, apektado ng kontrobersya. Aminado si Colling na kilala niya raw ang 4 na miyembro ng Ascals na sangkot sa issue. Sina Neil Etheridge, Simon Greatwich, Anton Del Rosario at Jason Sabio. Naging matipid at malaman naman ang mga pahayag ni Colling kung may katotohanan nga ang alegasyong panggagahasa. Paano ka nadawit dito? It's something super sensitive. Natatakot ako magsalita kasi ayoko magsinungaling. Pero ayoko rin makasakit ng kung sino man. Nagbitiw din ng panawagan sa publiko si Colling. Nag-cope na ako, nag-move on na ako. Lahat ng nagkasala sa akin sa buong buhay ko, I'm talking in general. Napatawad ko na. Wala pang kaso, wala pang nahuhusgahan, wala pang napapatunayan. Please, let's all keep an open mind. And wag natin i-judge kahit sino. Patuloy pa rin sinusubukan ng GMA News na kunin ang panig ng Team Ascals kaugnay na mga naging pahayag ni Colling. Kasalukuyang nasa Bahrain ang koponan at naghahanda para sa laban nila kontra Kuwait. Pero nauna nang itinanggi ng grupo na sangkot sila sa umano'y insidente ng panggagahasa. Nauna na ring sinabi ng manager ng koponan na hindi raw palalampasin kung mapatunayang may katotohanan ang mga akusasyon. American Idol runner-up David Archuleta, bakit nga ba love ang Pilipinas? David, napabilib daw sa kapusong front act niya na si Julie Ann San Jose.
Tutok lang dito sa 24 Oras.